Alright guys, good morning. Welcome once again sa ating another episode. So time check 5:24. Nandito ako sa Shell Pugun. Wala pang mga riders ngayon. Wala pang riders na nag-aabang, nag-aantayan. Ito na pala. Meron din naman pala. Alright, so short ride tayo ngayong unang short ride natin ngayong 2025. Then at the same time, kwentuhan muna tayo kung ano nangyari dun sa Bicol ride ko. Medyo madaming nangyari. Pero napakasayang experience nung umuwi ako ng Bicol. So kwentuhan muna tayo habang on the way tayo sa Tanay Rizal. So akyat muna tayo ng Tanay Rizal. Doon muna tayo magkakape. Pang ano lang, pang tanggal kati lang sa rides. Medyo rides na ulit ako kahit sobrang layo nung biniyahe ko from Bicol to Manila. Marami akong isi-share sa inyo, ano. I-share ko sa inyo yung kondisyon ng Honda PCX. Kung talagang kinaya niya yung long ride natin from Manila to Bicol and then vice versa. So yun yung isi-share ko sa inyo kung anong nangyari. So medyo maaga-aga yung rides natin ngayon. Ayoko lang abutan ng traffic sa daan. And also yung pabalik, ayoko din abutan ng sobrang traffic. Madalas ko na-experience dito pag nagra-rides ako. Pag medyo alanganing oras na, sobrang traffic pabalik. Kaya yung ginagawa ko, minsan maaga para iwas traffic. Minsan naman pinapalipas ko muna yung rush hour bago ako bumaba ng Metro Manila. So tambay muna ako dun sa Tanay. So ito yung pinakamalapit nating pwedeng puntahan na may magandang view, may malamig na panahon. Especially yung mga malalamig nating season. So ito yung pinakamalapit. So mostly ng mga riders, ito yung go-to place nila pag kailangan nilang mag-rides, short ride yan. So yun, magkakape lang tayo and then magkakwentuhan tayo kung ano yung mga nangyari dun sa Bicol ride. Sobrang dilim pa, 5:30 pa lang ng umaga. So maya maya pag medyo maliwanag na, share ko sa inyo yung mga kailangan kong i-share. Nice. Alright, so time check 6:05 ng umaga.
Medyo madilim pa ng konti. Pero andito na ako ngayon sa Marilake, Marikina, Rizal, Laguna, Quezon Highway. So dito sa Palo Alto. Ayan. So napakalamig nung panahon dito ngayon. Hindi ako nag-gloves. Pero ayun, so medyo maliwanag na rin ng konti. Gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko nung umuwi ako ng Bicol, yung solo ride ko nung Bicol, from Manila to Bicol. So madami akong mga unexpected na experience, ano. Marami akong na-discover na bagong daan, and marami akong na-discover sa Honda PCX after nung ride. Alright, so isa na doon yung mga bagong ruta na dinaanan ko. Actually, ano siya, nag-Google Maps ako. Then si Google Maps, marami siyang tinuturo na daan. So kung napanood niyo yung previous video ko, may isang daan doon na sobrang dilim, as in sobrang dilim. Sobrang dilim. Sobrang dilim. Walang mga bahay sa gilid. May mangilan-ngilan na poste, pero hindi naman siya sobrang liwanag. May part na sobrang dilim talaga. Tapos wala ka talagang makikitang bahayan. Pero mas mabilis siya kumpara dun sa dinadaanan ko, yung usual na dinadaanan ko pa pauwi ng Bicol. And then may mga parts siya na kino-construct pa, especially yung mga tulay. Yun, so kino-construct pa yun. Buti na lang meron akong mini driving light. So yun, nakatulong talaga sa akin yun. Kasi talagang hindi kaya ng stock na ilaw. So ito yung driving light ko. Yan. Ito yung high, yung yellow. So ito naman yung low, yung white. Ayan, so medyo nakakasilaw lang yung yellow. Kaya ginagamit ko lang siya kapag wala akong kasalubong. Pero malaking tulong talaga pag bumibiyahe ka ng malayo tapos ginagabi. Napakalaking tulong nung meron kang mini driving lights. Oh, nice. Alright, so isa pa sa mga na-discover ko, kasi nung pagdating ko ng Bicol, ginamit ko itong Honda PCX kinabukasan. So napansin ko medyo mabigat siya. Tapos nung chinek ko yung gulong, kulang siya sa hangin. So pinahanginan ko, and then after ko gamitin siguro mga 24 hours, iniwan ko siyang nakapark lang. Tapos nung nagamitin ko siya ulit, flat na naman. So ako chinek ko kung may pako, kung may butas. Wala naman akong nakitang butas, so wala naman nakitang pako. So doon ako nagduda. Kaya chinek ko na yung mags. Kaya sabi ko sobrang lala nung mga dinaanan ko na lubak. Baka nagkaroon siya ng butas. So yun na nga, napansin ko hindi naman siya sobrang hindi naman siya sobrang bengkong, pero siya yung nagkakos kung bakit laging na-flat yung gulong. So ngayon, everyday kailangan dumaan ng gasoline station para pahanginan. So ayun, so papalitan natin yung mags. Hopefully soon, as soon as possible, mapalitan na natin.
Kasi may naalala ako, may dinaanan ako na hindi naman ako sobrang bilis, hindi sobrang bilis yung patakbo ko, kaya lang talagang sumot yung dalawang gulong. Malaki siyang lubak sa may parteng Quezon Province. So talagang shoot na shoot. Napahinto ako noon. May chinek ko yung mags, pero siguro that time di ko pa siya napansin. Kaya ayun, ngayon ko lang siya napansin. Kabilaan siya, kabilaang side siya. So medyo malala. Pangatlong napansin ko, so maliban dun sa mga new routes natin na dinaanan, mga bagong daan, tapos yung pagkabengkong ng mags, pangatlo napansin ko, dumami yung rattles niya dito sa dashboard, as in dito. At yung part na to, pag nalulubak ako ng konti, dinig na dinig mo yung mga rattling sound. Tapos pag i-start mo yung motor, tapos pag arangkada ka na, mapapansin mo may rattling sound na agad siya. So yun yung pangatlo na napansin ko. Tapos umangat yun dito niya, yung cover. Hindi ko pa siya naayos. Eto, papakita ko sa inyo yung close up na video niyan. Hindi ko pa siya naayos. Siguro yung sa matinding lubak doon sa mga dinaanan ko pauwi ng Bicol, doon siya umangat. Kasi talagang dinig na dinig ko yung mga rattles kapag mga konting lubak lang. Ayan, tulad ngayon, hindi ko alam kung pansin nyo sa video or naririnig nyo, pero may may rattling sound yan. Ayan, so yun, isa yung sa mga napansin ko. Parang dumami yung mga rattling sound niya. Mas dumami siya, pati sa mga body meron siyang mga rattling sound. So yun, madali lang naman ayusin yun. Pwede natin ipa-check yan sa shop or ako na mismo. Okay, so nagkaroon din pala ng rattle yung top box. Siguro yung mount lumuwag dahil sa kakatagtag sa kanya. So yun, isa yun sa mga napansin ko din. Madali lang din naman siyang ayusin. So baka yung mga mount palitan natin or lagyan natin ng pampasikip. Ginawa ko na siya before kasi napansin ko medyo maluwag. Wala naman siyang rattle dati, medyo maluwag lang. So kaya nilagyan ko siya nung tape, electrical tape. So yun, isa pa yun sa mga napansin ko na after nung Bicol ride. So isa pa, itong CVT, dati meron na siyang mahinang tunog. Nakapansin ko yung may mahinang tunog siya. Kaya lang ngayon, talagang consistent. After nung Bicol ride, consistent na siya. Kahit nung pauwi ako, naririnig ko yung tunog ng CVT. Pero siguro linis lang siya, kailangan lang linisin. Tapos isa pa sa napapansin ko dun sa tunog sa CVT, kapag low RPM, kapag aarangkada pa lang ako, tutunog siya. Tapos pag nasa high RPM na ako, nawawala. Tapos pag mag-minor ako, babalik na naman yung tunog. Yun, so yun yung napapansin ko. Para siyang plastic na tumatama sa metal, ganoon. No, pero chinek ko naman wala namang maluwag. Hindi ko sigurado kung saan siya talaga nanggagaling. Pero yun yung napapansin ko. Every time na arangkada ako nasa low RPM, rattle siya, gumagano. Tapos pag medyo mabilis na yung takbo ko, nawawala yung tunog. Tapos pag magme-minor, babalik na naman yung tunog. So yun. At tapos isa pa sa nangyari, yung isa pa sa na-experience ko, nahulog yung GoPro ko dito sa, natanggal yung pagkakadikit ng chin mount. Kasi dito ko nilalagay yung GoPro ko sa chin mount. Nakadikit lang siya. Bigla siyang nalaglag. Hindi ko napansin, buti na lang may tali yung GoPro, kaya hindi siya nalaglag. So yun, isa pa yun. Kaya kung napanood nyo yung previous vlog ko,
may mga footage doon na sobrang baba ng camera, halos hindi na nakikita yung views. So bumili ako ng pandikit doon sa chin mount, so hopefully hindi na siya malaglag. Medyo matibay-tibay naman na siguro yung pagkakadikit nito. So isa pa yun sa mga na-experience ko, matanggalan ng chin mount dun sa GoPro. So ayun, napakasarap nung weather dito sa Tanay, Rizal. Malamig yung panahon, tapos maaliwalas, sarap magkape. Pero yung overall experience ko sa previous na biyahe ko pa Bicol, sobrang saya. Dahil nga matagal na rin ako hindi nakakapag-motor pauwi ng Bicol. Sobrang saya nung feeling, sobrang saya nung pakiramdam na nakapag-rides ulit ng ganong kalayo. Kaya kahit sobrang tagal nun, inabot ako ng 18 hours. O nga, yun nga pala guys, inabot ako ng 18 hours pa Bicol. Maliban dun sa traffic na nakadagdag dun sa oras natin sa biyahe. Sobrang bagal din kasi ng pacing ko nung time na yon, kasi nga gusto ko i-document yung biyahe na yon, kasi after how many years, diba, nakapag-rides ulit, nabigyan ulit ng pagkakataon na makabiyahe ng ganong kalayo. So ayun, overall experience masaya. Marami akong bagong na-encounter na experiences, marami akong bagong na-encounter na daan, na-discover na daan, and then overall masaya yung biyahe. Na-enjoy ko talaga yung biyahe. Alright, so mga plans ko dito sa Honda PCX, siguro mag-upgrade ako talaga ng mags. Isa yun sa number one priority, kasi halos araw-araw ako naghahangin talaga ng gulong sa likod. Yung harap okay naman, wala akong nakitang bengkong dun sa harap. Sa likod lang talaga. So yun, isa yun sa mga plano ko, upgrade yung mags. And then syempre yung mga rattling sound ayusin. Kailangan ko ayusin yun. Or kung hindi ko kaya, maraming shop naman dyan na pwedeng magayos. Kabisado yung Honda PCX. And then maliban dun sa mga upgrades na gagawin ko, mga repairs and upgrades na gagawin ko, syempre hindi mawawala yung mga rides, mga long rides. So yun, isa pa yun sa mga plano ko. Actually madami naka-line up. Gusto ko magsagada, mag-Baguio, dun sa Benguet, yun. And then sa South din, medyo madami din akong gustong i-rides dito sa parteng South. And yung tanong dun sa unang episode ko, kung kaya pa ba ng Honda PCX na mag long ride, ang sagot ay oo, kayang-kaya pa niya. Kayang-kaya pa ni PCX mag long ride. So yun, konting upgrade, konting repair, kaya pa naman niyang mag long ride. So yun, hanggang dito na lang muna yung video. Kung abot kayo sa part ng video nito, maraming salamat. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Comment nyo. So comment down below kung ano yung mga experience nyo sa motor nyo. Mapa PCX man yan o ibang motor, ibang brand. Mga PCX man yan o ibang motor, share nyo yung mga riding experiences, yung mga kaibang riding experience nyo sa pagmumotor, especially sa long ride. Ayun, so I'll see you on the next episode.